Love Stories. Barangay Love Stories. Sabi nila, malalaman mo raw kung totoong mahal ka ng isang tao kung kaya kanyang samahan sa lahat ng pagsubok sa buhay nang hindi ka binibitawan. Kaya nga dapat daw kung pipili ka ng taong makakasama mo sa forever, dapat yung tao na handang harapin ang anumang hamon na kasama ka. Yung taong kahit gaano pa kahirap ay pipiliin ka pa rin sa araw-araw. Kaya ang pinaka-importanting desisyon daw na gagawin ng isang tao sa buhay niya ay yung pagpili ng taong papakasalan niya. Dahil kalimitan sa buhay mag-asawa ay nauuna ang paghihirap bago ang kaginhawaan. Paraan kasi yun para lalong mapatatag ang kanilang relasyon at pagsasama. Ikaw ka barangay, handa ka bang samahan ng taong mahal mo sa hirap at ginhawa man ng inyong buhay? Nakakasiguro ka ba na ang taong pinili mo pipiliin niya ring magsakripisyo at magtiis para lang makasama ka? Nahanap mo na ba ang the one mo, kabarangay? Dear Mama Mia, kapag nahanap at nakilala mo na ang taong ramdam mo na para sa iyo, gawin mo ang lahat para maiparamdam sa kanya ang pagmamahal mo sa bawat oras. Ang buhay kasi natin ay may limitasyon lang. Kaya dapat sinusulit natin ang bawat segundo, minuto, oras o araw na pwede nating makasama ang taong mahal natin. Para kapag dumating ang araw na mawala ang isa sa inyo, wala tayong kahit na anong pagsisisihan dahil nagawa nating maging masaya sa mga oras na kasama natin sila. Isang mapagpalang araw sa iyo, Mama Mia, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Roger, 65 years old at isang dating magsasaka. Medyo matagal na akong nakasubaybay sa inyong programang Barangay Love Stories. Hilig kasi talaga namin ang asawa ko na si Aliana ang makinig ng radyo. At ikaw talaga, Mama Mia, ang pinakapaborito naming DJ sa lahat. Lalo na itong programan mo na palaging nagpapaiyak noon sa asawa ko. Mababaw kasi ang luha niya, kaya naman kapag madrama ang inyong kwento ay mabilis siyang napapaluha. At minsan niya ring nabanggit noon na sana isang araw ay marinig niyang binabasa niyo ang kwento naming dalawa. Mama Mia, nakilala ko si Aliana sa isang fiestahan dito sa aming lugar. Nabighani ako sa ganda niya kaya nakipagkilala kaagad ako sa kanya. Nalaman ko din noon na kaibigan siya ng isang kasamahan ko na magsasaka rin. Kaya nagpatulong ako sa kanya para mapalapit kay Aliana. Naglakas loob na rin ako noon na ligawan siya, Mama Mia. At hindi naging madali ang lahat dahil masungit ang tatay ni Aliana. Pero ginawa ko talaga ang makakaya ko para makuha ko ang loob at tiwala ng mga magulang niya. At pagkalipas ng 1 taon na panliligaw, sinagot na rin ako ni Aliana. Malapit na rin ako sa pamilya ni Aliana noon at botong-boto talaga silang lahat sa akin. Kaya nasa amin ang buong suporta nila nang magpakasal na kaming dalawa. Kaya lang, Mama Mia, hindi kaagad kami biniyayaan ng anak ng asawa ko. At nang magpatingin kami sa doktor, ay pareho naman daw kaming walang diferensya. Kailangan lang daw talaga naming maghintay at iwasan ang stress para makabuo na kami ng anak. At noon nga ay napatunayan ko, Mama Mia, na walang hindi ibibigay sa atin ng Diyos.
Basta marunong tayong magdasal at maghintay para sa tamang oras. Dahil pagkalipas ng 5 taong paghihintay namin mula nang makasal kaming dalawa, ay ipinagbuntis na rin ni Aliana ang magiging anak naming dalawa. Mahal, maupo ka na lang muna dyan. Ako nang magliligpit nito mga pinagkainan natin sa lamesa. Tutulungan na rin kitang mag-ayos dito sa lamesa kasi ang dami nito mga nakakalat. Sina nanay at tatay kasi kapag dumadalaw dito sa bahay natin, palaging bitbit ang mga kapatid ko tsaka mga pamangkin. Sinabi mo pa, para tuloy tayong may munting pistahan dito sa bahay tuwing araw ng linggo. Mabuti na lang mahal, mahusay ka ng magluto. Hindi naman ako magiging mahusay sa pagluluto kung hindi mo ako tinuruan. Ibang klase na nga mga inihahain mong pagkain ngayon, mahal. Pwede nang ilaban sa mga kilalang restaurant. Lalo na yung sisig na niluto mo kanina, gustong-gusto ni tatay. Napansin ko rin yun kasi nakarami siya ng kanin kanina. Kinabahan pa ako kasi nung unang beses na natikman niya yung luto ko, hindi na siya nag-ulam at puro kanin na lang ang kinain niya. Naalala ko yan, mahal. Tapos paulit-ulit niya pang sinasabi no na sana raw sa labas na lang tayo kumain dahil nawalan siya ng gana sa mga niluto mo. Pero nakita mo naman kanina, si tatay ang pinakamaraming nakain sa atin na kanin at ulam. Mabuti na lang talaga at natutunan ko na sa wakas sa mga teknik mo sa pagluluto. Hindi na ako titignan ng masamahan ni tatay sa tuwing magkakasama tayong kumain. Naku, makapanganak lang talaga ako. Magluluto na ulit ako. Baka kasi yung mga luto ko naman ang hindi nyo na magustuhan sa susunod. Mahal, kalawangin man niyang husay mo sa pagluluto, kakainin ko pa rin ang lahat ng pagkain na ihahain mo sa akin. Basta luto ng mahal ko, automatic na masarap yan sa panlasa ko. Ang bolero naman ang asawa ko. Ay. Pero grabe, ang bait ng Diyos, no? Akala ko kasi talaga, hindi na matutupad ang paulit-ulit nating pagdarasal sa Kanya. Pero ito at konti na lang, mayayakap na natin ang anak natin. Mabait naman kasi talaga ang Diyos, mahal. Napatunayan ko na yun nung araw na nakasal tayong dalawa. Dahil pinakita niya sa akin na meron talagang tao na darating para kumpletuhin ang buhay ko. At mas makokompleto na tayo sa oras na makasama na natin si baby. Ang sarap namang pakinggan nun, mahal. Pero tama ka. 2 buwan na lang at matatawag na rin tayong isang kompletong pamilya. Excited na talaga ako na medyo kinakabahan. Oh, bakit ka namang kinakabahan? Ako yung mga anak. Iniisip ko lang, mahal, na mauna pa akong himatayin sa'yo dahil sa kaba at pagkataranta ko. Nako, yan ang wag na wag mong gagawin, ha? Dahil kailangan ko ng masasabunutan habang umiiri na ako sa loob ng ospital. Hala, kailangan ko na palang magpagupit ng buhok para hindi masyadong masakit ang magiging pagsabunot mo sa akin. Sira ka talaga. Ay, sana talaga maging maayos ang lahat sa panganganak ko. Lalo na ngayon na lampas 30 na ang edad ko. Magiging maayos yan, mahal. Dahil araw-araw kong pinagdarasal na sana maging ligtas ka at ang magiging anak natin. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. At ibibigay niya sa atin ang oras na to para maging isang kompleto at masayang pamilya na tayo. Mama Mia, lumaki ako na malayo sa totoong pamilya ko. Ang kwento sa akin ng kinalakihan kong lola ay pinaampon ako sa kanya ng mga magulang ko noong 1 taong gulang pa lang ako. Hindi na raw kasi ako kayang buhayin at alagaan ng mga magulang ko. 15 taong gulang naman ako nang mamatay ang lola ko na nag-alaga sa akin. Pero hindi ko na rin hinanap pa ang tunay kong pamilya. At nang makasal kami ni Aliana, nangako ako noon sa simbahan, sa asawa ko at pati na rin sa sarili ko
na hinding-hindi ko hahayaan na magkahiwa-hiwalay kami ng magiging pamilya ko. Gagawin ko ang lahat para manatili kaming buo at magkakasama sa hirap man o ginhawa. Nang magdalang tao na nga ang asawa ko, Mama Mia, ay sobra-sobra na talaga akong nagpapasalamat sa Poong May Kapal noon. Iyon kasi ang matagal ko nang pinagdarasal talaga sa kanya. Ang mabigyan kami ng anak ng asawa ko at matawag na isang ganap na pamilya. Kaya lang, Mama Mia, isang malaking pagsubok ang biglang dumating sa buhay namin ni Aliana. Kung kailan handa na kaming lahat para sa magiging bagong miyembro ng aming pamilya, saka naman may nangyari na susubok sa aming katatagan. Mama Mia, ang pinakahihintay naming araw noon na inaasahan naming magiging pinakamasaya sa buhay naming mag-asawa ay siya palang magiging pinakamalungkot na alaala namin ni Aliana. Mama Mia, isinilang ni Aliana ang anak namin na wala ng buhay. Gising ka na pala, mahal. Medyo kagigising ko lang din. Nasaan pala si nanay? Nandito siya sa bahay kanina bago ako umalis para i-check yung mga tanim nating gulay sa bukid. Nagpaalam siya na uuwi lang daw muna sa kanila sandali. Dahil baka walang nag-aasikaso sa mga pamangkin ko. Alam mo naman ang kapatid ko, tanghali na ako magising. Mahilig din kasi magpuyat yon, pero hindi naman gumigising ng maaga. May uwi nga pala akong pinya dito. Bigay ng pinsan mo na nakasalubong ko kanina. Matamis daw to, kaya sigurado ako na magugustuhan mo. Babalatan ko na para ito na lang muna ang kainin mo. Mamaya na lang, mahal. Wala pa rin naman akong ganang kumain. Gusto mo ba na ipagtimpla na lang kita ng mainit na kape? Ayoko, mahal. Gatas, baka mas gusto mo yun. Hindi na. Wala pa talaga akong ganang kumain o uminom ng kahit na ano. Mamaya na lang siguro. Sige, ikaw ang bahala. Alam mo, mukhang okay talaga yung pataba sa lupa na binigay ng tatay mo. Kasi ang ganda ng bunga ng mga pananim nating gulay. Mukhang pag-aagawan na naman sa atin yun ng mga suki natin sa palengke. Mahal, may uwi rin pala akong buko dito. Ito na lang muna ang inumin mo para mas masustansya sa katawan. Wala namang dahilan para maging malakas pa ang katawan ko eh. Walang dahilan para ingatan ko pa ang sarili ko. Ano bang sinasabi mo, Aliana? Siyempre kailangan mo pa rin maging malakas at masigla. Para saan pa? Roger, hindi ko lang kasi maintindihan. Naging maingat naman ako noon. Sinunod ko lahat ng payo ng doktor sa atin. Huminto ako sa pagtatrabaho. Palagi lang ako nandito sa bahay at lahat ng bawal hindi ko ginawa. Pero bakit kailangang mawala pa rin ang baby natin? Aliana, alam kong mahirap at mabigat pa rin tong pangyayari sa buhay natin. Pero mag-iisang buwan na ang nakakaraan mula nung mailibing si baby. Kaya kailangan nating tanggapin na wala na siya sa atin. Siguro, hindi pa talaga to ang oras para makasama natin siya. Pero bakit nga? Bakit hindi pa binigay ng Diyos ang oras na to para makasama natin siya ng mas matagal? Roger, hawak na natin siya eh. Nayakap na natin si baby. Pero hindi man lang natin narinig ang pag-iyak niya kahit 10 segundo lang. Bakit kailangan na lumabas siya sa akin nang hindi man lang niya nagawang huminga kahit ilang segundo? Hindi ko maintindihan eh. Bakit ba kailangan kaagad niyang mawala mula sa atin? Mahina ang puso ng anak natin. Yun ang sabi ng doktor, di ba?
At kung sakali man na nabuhay siya nung araw na pinanganak mo siya, baka mahirapan lang din daw siya. Dapat ako na lang ang nawala eh. Dapat si baby na lang ang nabigyan ng pagkakataon na mabuhay sa mundong to. Dapat ako na lang ang kinuha ng Diyos dahil wala rin namang dahilan para mabuhay ako ngayon. Huwag mong sabihin yan, Aliana. Dahil nandito pa rin ako sa tabi mo. Kasama mo pa rin ako at pilit akong lumalaban sa araw-araw para sa'yo. Pilit ako nagpapakatatag para pwede mo akong kuhanin ng lakas mo. Kasalanan ko kasi to. Kasalanan ko kung bakit nawala ang baby natin. Kung naging mas maingat lang sana ako sa pagbubuntis ko, hindi siya mawawala sa atin. Hindi mamamatay ang anak natin, Roger. Walang may kasalanan sa atin, Aliana. Ginawa natin ang lahat para maging maayos ka hanggang sa araw na manganganak ka na. Kaya lang wala talaga eh. Hindi pa ito ang oras para makasama natin siya. Pero sa ngayon nakikiusap ako. Pilitin mong magpakatatag. Pilitin mong maging malakas kahit para sa akin lang. Kasi kapag nawala ka, ako naman ang mawawalan ng dahilan para mabuhay. Kaya please, huwag mo akong iwan. Dahil hindi ko na alam ang mangyayari sa akin kapag ikaw naman ang nawala sa buhay ko. Mama Mia, ilang taon kong hinintay noon na maging isang ganap na pamilya na kami ni Aliana. Nangako ako na kahit simple lang ang buhay namin ay hindi ko hahayaan na maghirap ang pamilya ko. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ang bawat araw na magkakasama kami. At ipaparamdam ko sa mag-ina ko na hindi namin kailangan ng maraming pera para maging masaya. Simpleng buhay para sa simpleng kasiyahan. Sa totoo lang, marami na akong plano noon para sa pamilya ko, Mama Mia. At alam ko na ganun din si Aliana. Kaya nga hindi ko siya masisisi kung labis siyang nasaktan dahil sa pagkawala ng baby namin. Lalo na at siyang nagdala kay baby sa kanyang sinapupunan sa loob ng 9 na buwan. Nakita ko kung gaano siya naging maingat sa kanyang pagbubuntis. Kaya naiintindihan ko, Mama Mia, na sa aming dalawa ay siya talaga ang mas nasaktan sa pagkawala ng anak namin. Pero Mama Mia, alam ko rin na hindi naman kami pwedeng habang buhay na makulong sa lungkot at hinagpis. Kahit nahihirapan din ako sa sitwasyon namin noon, ay pinilit kong magpakatatag para pwede akong kuhanan ng lakas ng asawa ko. At para rin makita niya na may dahilan pa rin siya para magpatuloy sa buhay. Na kailangan niyang magpalakas at maging matatag para sa akin. Dahil yun ang ginagawa ko. Mama Mia, matagal ring binalot ng lungkot ang buhay at bahay naming mag-asawa. Madalas kong nakikita si Aliana na tulala o kaya ay umiiyak. Niyayakap niya ang mga gamit na binili namin para sa anak namin habang paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili niya sa pagkawala ni baby. Hindi naman ako napagod na yakapin at intindihin siya, Mama Mia. Palagi ko siyang kinakausap at niyayakap din. Palagi kong sinasabi sa kanya na may dahilan ang lahat ng nangyari noon sa aming buhay. Palagi rin akong nagdarasal na sana ay muli nang bumalik ang dating sigla ng asawa ko. Muli namang pinakinggan ng poong may kapalang dasal ko, Mama Mia,
Dahil isang umaga ay nagising na lang ako na wala na sa tabi ko si Aliana. Kinabahan pa ako noon at kaagad na lumabas ng kwarto. Naabutan ko siya na nasa kusina at naghahanda ng aming almusal. Naiyak na rin ako ng umagang yun, Mama Mia. Naiyak ako dahil nakita ko na ulit ang ngiti sa mga labi ng asawa ko na matagal kong hinintay na bumalik at makita. At yun nga ang simula ng panunumbalik ng sigla ni Aliana. Mabilis na lumipas ang panahon sa aming mag-asawa, Mama Mia. Sa loob ng halos 20 taon ng aming pagsasama bilang mag-asawa mula nang mawala si baby, ay hindi na ulit kami nabigyan pa ng pagkakataon na magkaroon ng anak. Medyo malungkot, oo, pero ayos lang. Hinayaan na lang namin na umikot ang masayang mundo namin sa isa't isa. Grabe, ang daming tao sa palengke kanina, mahal. Pista na kasi dito sa atin sa darating na linggo. Kaya sigurado ako na namimili na sila ng mga ihahanda nila. Ayos lang naman na maraming tao sa palengke, kaya lang, sinabayan pa nitong mainit na panahon. Iba nga ang init ngayon dito sa atin, mahal, no? Kaya nga palaging 2 litro ng tubig ang dala ko sa tuwing pupunta ako sa bukid. Ewan ko ba sa nangyayari ngayon dito sa atin. Kada taon yata dumodoble ang init na pinaparamdam sa atin ng panahon. Ito ang tuwalya, mahal. Magpunas ka na muna. Pawis na yung noo at leg mo. Salamat. Ito na rin ang baso ng tubig. Salamat uli, mahal. Ito talaga ang kanina ko pang gustong gawin. Ang uminom nitong malamig na tubig. Dapat pala sinamahan na lang kitang mamalengke. Ayos lang, mahal. Kaunti lang naman itong mga pinamili. Napagod lang ako at medyo sumakit ang ulo ko gawa ng talaga namang napakainit ng panahon. O ano palang gusto mong iluto ko para sa tanghalian natin ngayon? Ano bang meron dyan sa pinamili mo na mabilis lutuin? Meron akong binili na 1 kilong galunggong. Gusto mo ba na ipaksiw ko ang kalahati nito? Sige, mahal. Namimiss ko na rin ang masarap na paksiw mo eh. Okay, yun na lang ang lulutuin ko. Aalisin ko lang ang bitukan nito mga isda dahil hindi ko napatanggal sa pinagbilhan ko kanina. Ang dami kasi talagang tao doon at ayoko na maghintay ng matagal. Mahal, pinagpapawisan pa rin yung noo mo. Sandali nga't pupunasan ko muna. Maayos lang ba ang pakiramdam mo? Tumatagaktak ang pawis mo kahit dito sa leg at dibdib mo. Ang totoo, medyo masakit talaga ang ulo at batok ko. Kanina medyo nahilo ako pero baka gawa lang talaga nitong nakakairitang init ng araw. Magpahinga ka kaya muna. Ako na lang magluluto. Okay lang ako, mahal. Mas maayos naman na ang pakiramdam ko ngayon. Sige na, huhugasan ko lang tong mga… Mahal, bakit? Ang sakit ng ulo ko! Sobrang kumikirot na parang pinupukpok! Sandali, mahal. Maupo ka muna dito. Ikukuha ulit kita ng baso ng tubig. Ang sakit talaga ng ulo ko, Roger! Sobrang sakit! Mahal, bubuhatin na kita. Dadalhin na kita sa ospital kasi baka kung ano na yan. Halika, kumapit ka lang sa akin. Mahal! Mahal, gising! Mahal! Mama Mia, bago tuluyang nawala ng malay noon si Aliana, ay nakita ko na napakaputi na ng labi niya. Habang ang kanang kamay at binti niya naman ay parang naninigas na. Kaagad naman kaming nakasakay ng tricycle at nakapunta sa ospital. Habang nasa loob siya ng isang kwarto at sinusuri ng doktor, ay pumunta ako sa chapel ng ospital at doon ako umiyak at nagdasal. Nagmakaawa ako sa Poong May Kapal na sana ay pagalingin niya ang sakit ni Aliana.
dahil hindi ko talaga kakayanin kung mawawala siya sa akin. Siya na lang ang meron ako sa buhay, Mama Mia. At kung mawawala pa siya sa mga oras na yun ay baka piliin ko na lang din na mawala sa mundong ito. Nang makabalik ako sa kwarto kung nasaan si Aliana ay nakausap ko na rin ang doktor na tumingin sa kanya. Sinabi ng doktor na inatake ng mild stroke ang asawa ko. Mabuti na lang daw at hindi malayo ang ospital sa bahay namin at kaagad ko siyang naisugod doon. Dahil kung hindi, ay baka mas lumala pa ang nangyari sa kanya kapag nagkataon na natagalan ang pagdating namin sa ospital. Diyos ko, salamat po at niligtas niyo ang buhay ng asawa ko sa panganib. Hindi ko po talaga kakayanin na mawala siya sa akin. Siya na lang po ang nag-iisang dahilan kung bakit ako nagpapakatatag sa mundong ito. Kung kukunin niyo po ang asawa ko, baka hindi ko na po mapigilan ang sumunod sa kanya. Kung pwede lang po sana na ako na lang ang magkasakit. Ako na lang ang ma-stroke. At ako na lang po ang bigyan niyo ng mga pagsubok. Huwag na po ang asawa ko. Dahil ayoko na po nakikita siya na nasasaktan. Ayoko na po siyang nahihirapan. Pero salamat po talaga para sa pagligtas niyo ng buhay niya. Maraming salamat po. Mahal? Bakit ka umiiyak? Mahal, salamat sa Diyos at gising ka na. Oo. Nasaan ba tayo? Nandito tayo sa ospital. Dinala kita dito dahil inatake ka ng mild stroke kahapon. Mild stroke? Kaya pala hindi ko masyadong maramdaman ang kanang braso ko. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang sabi ng doktor, magiging maayos na raw ang kalagayan mo. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ba inaatake pa ako ng ganitong sakit? Magiging pabigat na naman tuloy ako sa iyo, mahal. Kahit kailan hindi ka naging pabigat sa akin. Pero ayaw kong hindi makakilos o makalakad ng maayos. Ayaw ko mawalan ng silbi sa iyo. Magiging maayos naman ang lahat at babalik ka pa rin sa dati. Yun ang sinabi ng doktor nung nakausap ko siya. Paano ang mga magiging gastos para sa maintenance na gamot ko? Hindi ba magkakaroon na ako ng mga gamot na kailangang inumin kapag nakalabas na ako dito sa ospital? Huwag mo na munang isipin ang mga yan. Kaya naman nating bilhin kung ano ang mga magiging gamot mo. Kaya hindi mo dapat yun pinoproblema pa. Hindi lang naman ang mga gamot o gastusin ang iniisip ko, mahal. Kung hindi pati na rin ikaw. Ikaw lang naman ang mahihirapan sa ating dalawa. Dahil ikaw ang magpapakahirap sa trabaho at sa pag-aalaga sa akin. Lalo na ngayon na mawawala na ako ng silbi sa bahay bilang asawa mo. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi mo naman responsibilidad ang mga gawaing bahay o ang pag-aasikaso sa akin eh. Ang responsibilidad mo lang ay ang magpalakas. Para sa akin, mahal. Mahal, sorry ha. Habang tumatagal ang pagsasama natin, parang mas nagiging pabigat na lang ako sa iyo. Ito talaga yung pinaka-ayaw ko mangyari sa lahat. Yung manghina ako at maging alagain na lang sa bahay. Ay, bakit ba kasi kailangan na paulit-ulit na lang tayong pahirapan ng Diyos? Hindi niya tayo pinahihirapan o sinasaktan. Kung ano man ang mabigat na nangyayari sa atin ngayon, lahat to pagsubok lang. At alam ko na kakayanin natin malampasan ang lahat ng to. Basta mahal, walang susuko sa atin ha. Kuhanan natin ang lakas ng bawat isa. Salamat, mahal.
Salamat kasi palagi kang nagpapakatatag para sa akin. Sabay tayong magpalakas at maging matatag. Ito na rin siguro ang gusto na iparating sa atin ng Diyos. Ang maging matatag tayo bilang mag-asawa. Mama Mia, may 1 linggo lang na na-confine si Aliana sa ospital at pagkatapos noon ay nakalabas na rin siya. Kagaya nga ng sinabi niya ay maraming gamot ang nireseta sa amin ng doktor para sa tuluyang paggaling niya. At ang ibang gamot ay magiging pangmatagalan niyang maintenance. Naging mahina na rin hindi lang ang kanang braso ni Aliana kung hindi pati na rin ang kanang binti niya, kaya medyo hirap na siyang kumilos at maglakad. Mabuti na nga lang at hindi masyadong naapektuhan ang kanyang paningin at pagsasalita. Nang makauwi nga kami sa bahay ay ako muna ang nag-asikaso ng lahat ng gawain na kailangang gawin, Mama Mia. Tinatapos ko muna ang mga kailangang gawin kagaya ng paglilinis ng bahay, pagluluto at paglalaba bago ako pumunta sa bukid. Totoong nakakapagod dahil kailangan kong gumising ng sobrang aga para matapos ang lahat ng mga gawain ko. Pero syempre, Mama Mia, hindi ako susuko. Hindi ang pagod ang magpapatumba sa akin. Ginawa ko ang lahat noon, Mama Mia, para maiparamdam ko kay Aliana na kaya kong gawin ang lahat basta para sa kanya. Kaya kong tiisin ang lahat basta kasama ko lang siya sa araw-araw. Mama Mia, malaki ang pasasalamat ko nang magsimula na ring makakilos ng mas maayos ang asawa ko. Noong una kasi ay nahihirapan talaga siyang makabangon mula sa kama o makapaglakad nang hindi ko siya inaalalayan. Pero pagkalipas ng ilang buwan ay nakakaya na ulit niyang magluto at maglinis ng bahay. Lagi ko naman siyang pinapaalalahanan noon na huwag niyang papagurin ang sarili niya dahil ayokong maulit yung dati. Madalas din tuloy ay nag-aagawan na kami sa mga gawaing bahay. Masipag kasi talaga ang asawa ko, Mama Mia. Ang sabi nga niya ay parang magkakasakit daw siya kapag wala siyang masyadong ginagawa. Hindi ko naman na siya mapigilan na kumilos dahil baka mauwi pa sa pagtatalo ang labis kong pag-aalala sa kanya. Kaya sinisigurado ko na lang na palaging malinis ang bahay at tapos na ang mga labahin para wala na siyang masyadong gawin pa. Marami pang mga pagsubok ang dumaan sa buhay namin ni Aliana, Mama Mia. Naranasan namin noon na muntik nang masira ang bahay namin dahil sa lindol. Binaha na rin kami hanggang sa loob ng aming bahay at nasalanta ng bagyo ang aming mga pananim. Pero lahat ng yun ay kinaya naming lagpasan at pakiramdam ko nga ay mas naging matatag pa kami sa paglipas ng panahon. Mabuti na lang uminto na rin sa wakas ang malakas na pag-ulan dito sa lugar natin. Ilang linggo na tayong binabagyo eh. Mahal, sigurado ka ba na gusto mong sumama sa akin ngayon sa pamamalengke? Oo, mahal. Na makapaglakad-lakad naman ako ng medyo malayo at may mapuntahan na ibang lugar. Ang tagal ko na rin na walang ibang napupuntahan kundi ang bakuran natin at ang 4 na sulok ng bahay. Pwede ka naman mamasyal sa kapitbahay natin at makipagkwentuhan sa kanila. Para hindi ka masyadong naiinip kapag wala ako sa bahay. Naku, ilang araw na nga akong nasa bahay ng isang kumare natin. Mukhang nagsasawa na nga siya sa pagmumuka ako eh. Kaya mabuti niya makapamasyal naman ako sa ibang lugar. Kahit sa palengke man lang.
Sa susunod, sa bukid naman ako mamamasyal para mas malayo sa bahay. Sige, ayos na sa akin yun. Basta sasamahan kita sa paglalakad mo para hindi ka mahirapan. Ito talagang asawa ko. Masyadong mapag-alala. Mas maayos naman na ako maglakad ngayon kesa dati. Pero sige, ikaw ang bahala. Hindi naman kita mapipigilan kung gusto mo talaga akong samahan palagi. Oh! Ano yun? Parang may sumabog sa may bundok. Baka may nagpuputol na naman ng mga puno dun. Hayaan na lang natin yun, mahal. Sandali, mahal. Parang may mali. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo ba nararamdaman yun? Parang lumilindol eh. Hala, oo nga. Gumuguho ang lupa! Tumakbo na kayo mga kapitbahay! Takbo! Tumakbo na kayo lahat! Iligtas nyo na mga sarili nyo! Tumakbo na kayo! May landslide! May landslide! Aray ko! Mahal! Mahal! Bakit ba nangyayari dyan dito? Mahal! 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 Naku, mahal! Gumuguho nga ang lupa sa bundok! Mahal! Kumapit ka sa akin! Bilisan natin ang paglalakad! Huwag kang bibitaw sa akin! Oo, mahal! Nakakapit ako na mahigpit sa kamay mo! Sobrang dami ng taong tumatakbo! Huwag kang bibitaw sa kamay ko! Ay! Dahan-dahan naman! Makikiraan! Makikiraan kami! Mahal! 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 Nasaan ka? Mahal! Mahal! Ninong Roger! Naku, kayo po pala yan! Tara na po! Tumakbo na tayo! Gumuguho na po ang lupa sa bundok! Kailangan po natin makalis ka agad dito! Sandali lang! Kailangan ko munang hanapin ang asawa ko! Hala! Nasaan na po ba si Ninang Aliana? Hindi ko nga alam eh! Kanina hawak ko lang ang kamay niya! Tapos bigla na lang siyang nawala! Bigla siyang bumitaw sa akin at hindi ko na siya makita sa sobrang dami ng tao! Ninong! Kailangan na po muna nating tumakbo! Mamaya na lang po natin siya hanapin! Iligtas po muna natin ang sarili natin! Hindi! Hindi ako alis dito! Hanapin ko muna ang asawa ko! Aliana! Aliana, nasan ka? Ninong, tara na po! Maabutan na po tayo ng gumuguhong lupa! Halika na po! Kailangan na po natin tumakbo! Hanapin ko muna ang asawa ko! Umalis ka na lang dito, Topet! Hindi ko po kayo pwedeng iwan dito! Tara na po, Ninong! Aliana, asawa ko! Nasaan ka? Aliana, sumagot ka kung nasaan ka! Aliana! Sobrang bilis ng mga pangyayari ng umaga na yon, Mama Mia. Walang ulan at medyo maganda ang sikat ng araw. Pero siguro, gawa na rin ang ilang bagyo na dumaan sa amin ng mga nakaraang linggo bago ang araw na yon, ay gumuho ang malaking bahagi ng lupa mula sa bundok sa aming lugar. Ramdam ko pa noon ang mahigpit na pagkakakapit ng kamay ni Aliana sa kamay ko habang lakad takbo ang ginagawa naming dalawa. At nang biglang makalas ang pagkakahawak ng mga kamay namin sa isa't isa, ay nawala na rin siya sa paningin ko. Napakaraming tao sa paligid ng mga oras na yun. May tumatakbo, may natutumba, may gumugulong at may naaapakan ng ibang tao na patuloy lang sa pagtakbo. Hindi kaagad ako umalis dahil gusto ko pang hanapin ang asawa ko, Mama Mia. Ayokong umalis nang hindi ko kasama si Aliana. Pero nang maabutan na kami ng gumuhong lupa ay nagawa na akong hilahin ng inaanak kong si Topet. Mahina ako sa takbuhan
at hindi ko alam kung paano ko nagawang sabayan ang ginagawang pagtakbo ng inaanak ko. Mas bumilis ang pangyayari ng oras na yun, Mama Mia. May mga nalalampasan kami noon ng mga tao na nakahandusay na sa putikan na para bang wala ng buhay. Meron ding hindi na makatakbo at umiiyak na humihingi ng tulong pero walang lumalapit sa kanila. Meron na pilit na tumatakbo kahit nahihirapan na. Kitang-kita ko kung paano halos lamunin ng putik ang ibang tao at kabahayan sa lugar namin. Nilamon sila ng buhay ng lupa, Mama Mia. Habang ako naman ay umiiyak na sumasabay sa pagtakbong ginagawa ni Topet, na nananalangin na sana ay may humihila rin sa asawa ko at tinutulungan siya na iligtas ang kanyang sarili ng mga oras na yon. Dahil kapag nawala siya, Mama Mia, habang buhay kong sisisihin ang sarili ko sa nangyari sa kanya. Nakapagtago kami sa likod ng isang mataas na pader. Akala namin ay magiging ligtas na kami doon dahil nga sa mataas yun at gawa sa konkreto. Pero habang nakakubli kami doon ay bigla na lang din kaming inanod ng putik. Nagpagulong-gulong kami hanggang sa hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako, Mama Mia, na nasa loob na ako ng isang ospital. May pasa at sugat ako pero himalang nakaligtas ako mula sa isang malaking sakuna. Nasa tabi ko rin noon si Topet. Nakagaya ko ay sugatan na din siya. Halos 2 araw na raw akong walang malay noon. Masakit pa ang katawan ko ng mga oras na yon, Mama Mia, pero pinilit ko nang bumangon. Sinabi ko kay Topet na gusto kong bumalik sa lugar namin, kung saan naganap ang landslide. Ayaw niya sana akong samahan pero napilit ko siya. Wala kasi sa listahan ng mga survivors ang pangalan ng asawa ko. At kung sakali man nakasama siya sa mga natabunan ng lupa, gusto ko na ako mismo ang makahukay at makakita ng katawan niya. Nang makabalik kami doon ay hanggang bukana na lang kami pinayagan na makapasok ng mga rescuers. Nakakakilabot talagang pagmasdan ang paligid ng araw na yun, Mama Mia. Dahil maraming katawan ng tao na wala ng buhay ang nakalubog sa putikan. Ang iba naman sa kanila ay kamay, ulo o paa na lamang ang nakikita. At doon nga ay sinimulan ko ng maghukay gamit ang mga kamay ko para hanapin ang asawa ko. Dito kami banda nagkaiwalay ni Aliana. Alam ko dapat na nandito lang siya. Ninong, itigil niyo na po yung ginagawa niyo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nahanap ang asawa ko. Pero kanina pa po tayo naghuhukay sa parte na to. Ilang bangkay na rin po ang nahukay natin. Pero hindi pa rin po natin nakikita ang katawan ni Ninang Aliana. Topet, kung napapagod ka ng tulungan ako, umalis ka na at hayaan mo na lang ako dito mag-isa. Ninong, hayaan na lang po natin ang mga rescuer na maghanap sa katawan ni Ninang. Hindi mo talaga ako naiintindihan? Gusto ko na ako mismo ang makahanap sa katawan ng asawa ko. Gusto ko na ako ang unang makakita sa kanya. Iwanan mo na lang ako dito. Hindi talaga ako aalis dito hanggat hindi ko nahahanap si Aliana. Pero Ninong, malambot pa po kasi ang lupa dito. Baka bigla na lang po tayong lumubog. Wala akong pakialam. Basta hindi ako aalis dito. Hanapin ko muna ang asawa ko. Alam ko na nandito lang siya.
Sigurado ako kasi dito kami nagkahiwalay. Nakikita niyo naman po ang paligid. Hindi talaga tayo sigurado kung dito nga po natabunan si Ninang Aliana. Kasalanan ko kasi to eh. Kung bakit kasi binitawan ko siya. Dapat inawakan ko ng maigpit ang mga kamay ni Aliana. Kasalanan ko to, Topet. Kasalanan ko kung bakit namatay ang asawa ko. Ninong, wala po kayong kasalanan dahil walang may gusto na mangyari ang landslide na to. Pero ako pa rin ang mas malakas sa aming dalawa. Dapat ako pa rin ang gumawa ng paraan para mailigtas ang buhay niya. Ako na lang dapat ang namatay. Ako na lang dapat ang nilamon ng lupa ng buhay. Aliana, mahal ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil naging mahina ako. Patawarin mo ako dahil hindi kita nailigtas. Bakit? Bakit na kailangan na mangyari to? Bakit kailangan na mauna ka pang mawala sa akin? Mahal ko. Hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Parang awa niyo na, Diyos ko. Ibalik niyo po sa akin ang asawa ko. Ibalik niyo po siya. Mahal? Topet, totoo ba itong nakikita ko? O nababaliw na ako? Ninong, totoo po ang nakikita nyo. Hindi po kayo nababaliw o namamalikmata lang. Mahal, totoo to. Buhay ako. Diyos ko, totoo nga. Maraming salamat po. Buhay ang asawa ko. Buhay ka, Aliana. Salamat sa Diyos at nahihiyakap pa rin kita hanggang ngayon. Salamat sa Diyos at nakita kita rito. Akala ko hindi na tayo magkikita uli, mahal. Yun din ang buong akala ko, mahal. Natakot ako. Natakot ako na baka hindi na kita mayakap kagaya ngayon. Diyos ko, maraming salamat po talaga sa inyo. At binalik niyo ang asawa ko. Salamat po at tiniligtas niyo si Aliana. Mahal, sorry kung nabitawan ko ang mga kamay mo. Pasawarin mo ako dahil hindi kita nagawang hanapin ang araw na nagkakagulo na dito sa atin. Sana mapatawad mo ako dahil kung nagkataong may hindi magandang nangyari sa'yo, sarili ko naman ang hindi ko magagawang patawarin. Ako naman ang unang napabitaw sa kamay mo, mahal. Kaya wala kang kasalanan. Magpasalamat na lang tayo dahil nagagawa pa rin nating yakapin ang isa't isa ngayon. Basta ito ang pangako ko sa'yo, mahal. Hinding-hindi ka nabibitawan ng mga kamay ko na to. At patuloy kong tutuparin ang pangako ko sa'yo na magsasama tayo sa hirap at ginawa ng ating buhay. Mas mamahalin kita pagkatapos ng araw na to. At habang buhay kong ipagpapasalamat na muli tayong nagkita ngayon. Mama Mia, sobrang laki ng pasasalamat ko noon sa Poong May Kapal para sa muling pagtatagpo namin ni Aliana. Hindi kasi talaga ako makapaniwala na muli pa kaming magkikita. Ang buong akala ko ay nawala na siya sa akin. Pero siguro, masyado pang maaga para paghiwalayin kami kaya nagawa siyang ibalik sa akin ng Diyos. Nalaman ko noon, Mama Mia, na may isang kamag-anak siya na nagawang tulungan si Aliana na makaalis mula sa lugar namin. Nang mahiwalay daw siya sa akin ay nakita siyang nahihirapan sa paglalakad ng dalawang pamangkin niya.
May sasakyan daw ang mga ito at nagawa siyang isakay sa isang jeep. Medyo malayo na sila mula sa gumuguhong lupa nang mahirapan ng umandar ang jeep dahil sa putik. Bumaba na raw sila ng jeep at mabilis na naglakad palayo. Nagawa nilang makalayo sa aming lugar bago pa ito tuluyang lamunin ng lupa. Mama Mia, sa dami ng mga nasawi sa landslide na yun, para sa akin ay isang malaking himala ang makaligtas kami pareho ng asawa ko. Himala na muli kaming nagkasamang dalawa. Yun na yata ang isa sa pinakamabigat na pagsubok na dumating sa aming buhay. Wala na halos natira sa aming kabuhayan at matagal kaming nanirahan sa isang evacuation center. Mahirap pero pinilit naming kayanin ang lahat. Gamit ang tulong pinansyal na bigay ng gobyerno ay nagsimula kaming muli ni Aliana. Marami namang kamag-anak at kaibigan ang tumulong din sa amin. Nakakuha kami ng maliit na lupa at nakapagpatayo ng maliit na bahay. Muli akong bumalik sa pagsasaka at nagpatuloy si Aliana sa pagiging mabuting may bahay ko. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi pala talaga madali para sa isang magulang ang tumanda nang walang kahit isang anak na kasama. Dahil bukod kay Aliana ay wala na akong ibang tao na pwedeng kuhanan ng lakas. At ang pinakamahirap talaga sa lahat ay yung mawala na sa akin ng tuluyan ang nag-iisang tao na dahilan ko para mabuhay. Sa pangalawang pagkakataon kasi, Mama Mia, na inatake ng stroke si Aliana ay hindi na siya nakaligtas pa. Tuluyan na siyang kinuha sa akin ng puong may kapal. Napakahirap. Sobrang hirap. Dahil para akong mababaliw ng mga panahong yun. Gulong-gulo na ako sa pwedeng maging dahilan kung bakit ba paulit-ulit na sinusubok ng puong may kapal ang katatagan ko. Bakit parang walang katapusan ang pagsubok na binibigay niya sa akin? Bakit kailangan na pati ang asawa ko ay mawala pa sa akin? Malapit na rin akong sumuko noon, Mama Mia. Malapit na akong bumitaw at sumunod kay Aliana kung nasaan man siya. Hanggang isang gabi, dinalaw ako ng asawa ko sa aking panaginip. Sa panaginip ko ay katabi ko raw siya sa kama at nakayakap siya sa akin. Ang sabi niya noon sa panaginip ko ay magpakatatag daw ako kahit hindi ko na siya kasama. Huwag na raw akong masyadong malungkot sa pagkawala niya. At isipin ko na lang daw na kahit paano ay hindi na siya makakaramdam pa ng kahit na anong sakit o kirot kung nasaan man siya naroroon. At nangako rin siya na kapag oras ko na talagang mawala sa mundong ito ay hahanapin niya raw ako para muli kaming magkasama. Nagising ako noon na umiiyak habang yakap ang paboritong una ng asawa ko. Mas lalo ko pa iyong niyakap at mas lalo akong naiyak. Ang hirap-hirap pala talagang mag-isa, Mama Mia. Ang hirap maiwan ng taong sobrang minahal mo. Ngayon ay mahigit 3 taon na ang nakakaraan mula nang mawala si Aliana. Heto ako, buhay pa at patuloy na lumalaban at nagpapakatatag. Gusto kong makita ni Aliana kung nasaan man siya na siya pa rin ang dahilan kung bakit ako nagpapakatatag sa buhay. At patuloy kong hihintayin ang sandali na muli kaming magkasama. Mama Mia, maraming salamat sa pagbibigay daan para maibahagi ko ang kwento kong ito sa ating mga kabarangay. Sayang at hindi ko nakasama si Aliana sa oras na may ere ninyo ito. Gusto niya pa naman talaga na magkasama naming marinig itong sulat ko na umeere
sa Barangay FM. Ganun pa man, alam kong natutuwa pa rin siya dahil nakapag-iiwan ng inspirasyon ang aming kwento sa lahat ng ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Hanggang dito na lang, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Roger.